Ito po ang gagawin nyo pagkatapos nyong kumain. Malaki po ang naitutulong nito sa inyo, lalo na dun sa mga taong pre-diabetic at diabetic. Ano yan, sir? Yung simpleng paglalakad mo, kabayan, or simple movement pagkatapos kumain ng 3 to 5 minutes, ay malaki pala ang reduction ng inyong blood glucose on the average of 9.51% based on studies. Totoo po yan, kabayan. Nakakatulong po talaga yan. Help to balance blood sugar. Ito po ang explanation ng isang founder ng Cultivate Nutrition na si Dr. Mary Stewart, isang registered dietitian. Ang sabi po niya, pagkatapos kumain, kailangan natin ng may movement. O tamang-tama yan, pagkatapos ng kumain, yan yung time para magligpit ng ating hapagkainan. Okay? Huwag lang yung pagkatapos kumain, ikaw, anong ginagawa mo? Baka pagkatapos ng kumain, bahala na yung nag-aayos sa kusina niya. Nandiyan ka na sa cellphone mo o nanonood ka na nakaupo lang, nakasedentary ka na. Hindi po daw dapat ganun. Kabayan, pag tayo kumakain, alam naman natin yung kinakain natin, nako-convert yan into simple glucose. If we stay fairly nakasedentary tayo after eating, for example, konting lakad-lakad, sabi ko nga 3 to 5 minutes, yung glucose na yan na-store yan sa ating mga atay at muscle in the form of glycogen para may future use dyan sa energy na gagamitin mo. Pero kapag tayo naglalakad, after eating, ina-activate natin yung muscle na yan, which use yung glucose for energy na pwedeng makareduce dyan sa ating tinatawag na post-meal blood glucose spike. Hindi agad tumataas ang sugar mo kasi yung naka-store niya dyan sa atay mo at dyan sa muscle mo, yan na nagagamit mo habang dinadigest mo yung kinakain mo para ma-replace niya yung nagamit mo na glycogen dyan sa muscle at atay mo. Since ang ating mga muscle, kabayan, talagang tinatanong niya ng ating katawan for fuel in the form of glucose. Yan nga yung tinatawag na the power of post-meal movement. Kaya malaki po ang naitutulong niyan, ha? O baka kayo, pagkatapos yung kumain, nakahiga na kayo, wag niyo pong gagawin yan. Kailangan, kahit hindi kayo naglalakad, according sa kanilang pag-aaral, kahit nakatayo lang kayo. For example, nanonood kayo, tapos nakatayo, okay po yan. Hindi po yung nakaupo kayo kasi malaki po ang diferensya. Kahit sa CNN Health, kabayan, sinabi din yan, yung intermittent light intensity walking, kahit throughout the day, yung hindi ka laging nakaupo, nakasedentary ka, meron yan at nakitaan nila ng greater reduction ng inyong mga glucose by the average of 17.01 as compared to sa mga tao na nag-prolong sitting talaga. Diba maganda? Pangalawa, kabayan, it promotes smoother digestion. Kapag tayo daw gumagalaw after nating kumain, na-stimulate, kabayan, yung ating digestion. Tendency, nakakatulong po, lalo sa mga katandaan ito who frequently experience yung pagkakaroon ng bloating. Okay? Malaki po ang epekto niyan, yung paggalaw pagkatapos kumain. Pangatlo, para maiwasan po yung pagkakaroon ng constipation. Ang sabi po ni Dr. Shalam, may gumawa po ng 2019 systematic review, na itong paglalakad can both speed up your digestion and make yung dumi natin ay easily to pass. Okay? Kasi nagkakaroon ng movement din ang ating mga intestine, mga stomach at saka intestine. So mapapabilis talaga ang inyong digestive system. So kabayan, alam mo na ang importansya, ha, nang tumutulong din sa kusina pagkatapos mong kumain. Meron yan talagang health benefits dyan sa kalusugan mo. Galaw-galaw din pag may time pagkatapos kumain, ha. O huwag mahiga, yan ang pinakadelikado. Huwag mahiga diretso sa tulog. Okay? Kahit nakatayo, okay lang, kabayan. Basta nakatayo ka lang kahit wala kang ginagawa, ay much better kung ikaw ay naglalakad habang nag-aayos niyang pinagkainan nyo. Okay? Meron po yung health benefits. Okay? God bless everyone. Bye-bye!